Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bananas ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang kahulugan ng Yahweh Rapha. At ang ating Bible verse ay mula sa Exodus chapter 15 verse 26. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang daming tao ang naghahanap ng healing. Hindi lang physical kundi emotional, mental, spiritual at pati relational. Kaya sa sobrang ganda po ng revelation ni Lord dito sa pangalan niya na Yahweh Rapha, na ang ibig sabihin ay the Lord who heals. Makita natin ito sa Exodus chapter 15 verse 26 kung saan sinabi ni God sa Israel na kung susundin nila siya, iingatan at papagalingin nila sila. Dito nung unang nireveal ni Lord ang pangalang Rapha, which means to restore, to mend, to make whole. Hindi lang siya basta nagpapagaling na sakit, kundi God restores the entire being, body, soul, and spirit. Mga kapatid, God revealed His name, Yahweh Rapha, sa lugar na tatawag na Mara. Encounter sila ng mapait na tubig, and God turned that bitter water into something sweet and drinkable. Ganyan din si Lord sa buhay natin. Maraming Mara moments, mga panahon na purong pait ang nararamdaman natin, puro sakit, puro discouragement, pero God shows Himself as Yahweh Rapha, na kayang gawing sweet ang mga bagay na bitter, mga sitwasyon na kala natin wala ng pag-asa. At sobrang ganda ng katotohanan na ito dahil si Yahweh Rapha is fulfilled in Christ. Si Jesus ang wounded healer, siya ang nagdadala sa atin ng ating mga kasalanan at sakit at bigat sa Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Sabi sa 1 Peter naman, chapter 2 verse 24, by His wounds you have been healed. Kaya hindi lang ito about physical healing, kasama dito ang healing mula sa guilt, shame, trauma, addiction, at kahit broken relationships. Para naman sa ating teaching ngayong araw mga kapatid, unang-una yung Yahweh inflicts diseases on idolatrous. Ibig sabihin ito may consequence talaga ang paglalakad palayo kay Lord. When people choose idolatry, placing anything above God, nagbubunga ito ng destruction. Hindi dahil gusto ni Lord na manakit, kundi dahil kapag lumayo tayo sa Kanya, lumalayo tayo sa source ng life and protection. Alawa, Yahweh is the healer of His servants. Pag tayo lumalapit, sumusunod, at nagtitiwala kay Lord, siya mismo ang nagre-restore sa atin. Minsan physical healing, minsan emotional or spiritual healing. Pero laging may ginagawa ang Diyos sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi niya pinapabayaan. At panghuli, Yahweh incarnate is the wounded healer. Si Jesus mismo, ang nanamaging tao, alam ang hirap, alam ang sakit, ang alam ang kapagod, lahat ang nararamdaman ng mga tao. Kaya siya ang pinaka-qualified na magpagaling sa atin because He carried our wounds so He can restore us. Siya ang nagbigay ng tunay na healing na hindi kayang ibigay ng mundo. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.